Guys, ito na po yung motor natin. Bali, gagawin po natin dito change oil, gear oil, tapos yung nabili ko pong drum brake. Papalitan po yung likod, pati yung brake po sa kanan. Ito pa. Ito ko yung oil. Ito yung oil. Tapos ito yung pad. Yan, dalawa na. Yung brake pad. Ito na rin. Ito sa loob. Ito, yan. Okay na. Ito yung oil, tapos balik ko yan 650 lang nilalagay dito, Okay, may matitira dyan, Ha? Sa tao ko na nabili ito, Second-hand ko na nabili, Pwede naman ito, sa royal lang. Guys, nung nakuha ko tong unit, ang tinakbo po nito ay 41,710. Yan. Magto 200 na yung ating tinakbo. Kaya ngayon, papa-change oil ko na. Yan. Saka gear oil ko. Guys, dito po pala sa bike world, okay din naman kasi bago nila i-change oil o galawin yung motor nyo, kukunin po nila yung inyong rehistro. Yan, rehistro, saka yung, basta yung inyong ORCR, tapos yung ID nyo. Yan, para ma-record din nila na nagpaayos kayo sa kanila. Pero para sa akin, okay din po yun para, syempre, complete documents pa rin yung chinecheck nila. Kaya pagka walang ganyan, hindi nyo chinecheck. Pagka walang ORCR. Pag walang ORCR, mano-mano namin tinitingnan sa loob yun. Check yun na mano-mano. Yung engine number, yung frame number. Gano'n. Para mai-rehistro, maisulat talaga, mailag. Okay. Yun guys, tinanong ko kung pwedeng buksan yung ating CVT, ito pong crankcase, saka ito pong filter po, yung air filter. Kaso guys, pagka pala gano'n, dito sa Suzuki, may may charge na. Kasi consider na po pala siya na papagawa nyo. Kaya maganda rito, pagka gano'n, hanap muna kayo ng shop na yun nga, nagbubukas po ng ganito. Kasi pag dito pala, yun nga po, may bayad na po siya agad. Bala ko sana pabuksan to para makita ko may papalitan o madumi na. Yun nga po, may charge na po siya. Kaya ang gagawin na lang po yun, change oil. Guys, lumabas muna ako kasi bawal pala mag-stay na matagal. Kasi restricted area na yun. Sila na lang yung pwedeng gumalaw doon. Papakita ko sana pag binaklas yung mga ating drum brake saka yung caliper po. Pero mamaya, pakita ko na lang sa yung ni-replace na nila. Kasi bawal. Ayan guys, yung oil natin, napakarumi na guys, napakadilim na. Ang itim na. Yun din guys, yung kagandahan pagka may mga power tool ka sa bahay, yung pang motor, at least kung meron kang papalitan o papaayos, madali mo siya papaayos. Yan guys, yan yung total 780 sa mga pinagawa natin. Guys, kanina nakita nyo, inaayos na ni Kuya, nililinis na yung brake sa harap na binabrush-brush niya, tapos ginamitan niya ng konting panlinis. Yan ako para lumot na. Ayan, thank you po. Yan guys, para lumog yung ating kasi meron tayong nabing gold bolt para may kabit natin. Yan guys, yung drum brake na sa likod. Yan guys yung pinagpalitan. Put na rin. Put na rin kuya na. Ito yung ating mag.
ko lang nabuksan din to. Ito dapat nandito sa loob. Ito kuyang ano to? Itong stopper na to, nandito dapat yan sir. Ah, nakalabas siya. Kaya pala yung spring niya, ano, hindi nagagay. Parang loosen. Dapat pala nasa loob yung ano niyan. Ayun. Dapat pala guys, nasa loob yung ano. Ang sa brake. Kaya gusto ko rin muna dito pabuksan eh, para yung ano, alam yung alam yung mga gagawin to sa motor. Kaya pala kuya, minsan yung brake ko sa ano likod maluag, parang sagad na ayaw pa rin kumagad. Gawa pala doon, no? Depende kasi hindi niya nahihili, walang stopper. Oo nga, dapat pala nasa loob siya. Yung buti na-adjust na ni kuya. Guys, so kita niyo yung loob, ang dumi, oh. Dumi na. Madumi na yung loob. Guys, so dapat yung pagkano mapalinis din. Hinigpitan na rin ni kuya. Kaya pala guys, yung brake ko sa likod, napapansin ko lang, napili ko nga auto, ang lalim na, ayaw pa rin kumagat ng brake. Kaya hinahabol ko nung harap. Yun ang kagandahan guys, pagka talaga papacheck nyo sa mga casing, ano. Dahil kasi ito yung mga specialty nila na motor eh. Yan, para maayos nila. Kasi napaka-delikado yan, napaka-importante yan, yung mga brake natin. Lalo na yung sa mga malalayo yung dinadrive lagi yan. Kailangan talaga lagi siyang nalilinis. Hey guys, daming dumi oh. Puno-puno na dumi talaga. Mamaya na mabubugaan pala ni kuya yan. Yan, para ibabaanin niya yan. Mababrush yan sa kabubugahan. Ito guys, yung kaninang hindi nakakabit na, no? Kinabit na ni kuya. Ay, tama na. Guys, ito naman yung harap nating brake. Ayan o, yan yung pinalitan natin. Yung harap na brake pad. Bago na yung ating brake pads. Guys, so binugahan na para malinis ang konti. Binugahan na ni kuya para luminis yung ating drum brake. Yan na guys, so malinis na siya. Lalagyan na lang siya ng grasa. Grasa yan kuya, no? Linis na, oh. Kanina nakita nyo guys, napakadumi niya, no? Napakaitim. Yun guys, kapit na yung back. Bago na. Buga-buga. Ang naging cost, ayan, malayo masyado yung adjuster. Oo. O dadayain na lang uli natin to para lang Mahabol. lumapit siya, o para mahabol. May pod-pod na ho yung ano niya. May damage na yung ano, Yung mags. dating nangyari, naubusan lagi ng brake yun. Kaya ang napupod-pod na yung sa mags na ho niya. Kasi pagka nabukod yung bakal to bakal na yung ano, yung sa brake shoe natin, siyempre possible kakayurin yung pinagkakakita niya. Oo nga, kaya pala ganun. Kaya dinayaan pala nila yung ano, yung arm. Kaya parang ang layo na nung agwat niya, no? Ang ano kailangan magawa ho doon kuya? Mags ang papalitan? Oo, possible. Oh, mags na. Kasi yun yung pinaka na
nakakabit sa kanya. Saan ang ano kuya? Ito? Oh, yung pinaka, ayun, laki na ng hinabol. Ah, dapat nandito kataas yan? Ayan, pantay yan. Yan guys, so, dapat nandito siya. Dito kuya, no? Itong part na to? Kuya, dapat hanggang dito to, no? Oo, pantay daw. O yun, dapat pantay siya rito. Kaya ginagawa ko nila. Oo, baka namin ako ng tape. Tapos ito na nagagasgas, no? Yun guys, kaya dapat pala talaga, ano, pagka babantayan nyo guys yung ano nyo. Pagka nararamdaman yung banat na yung drum brake sa likod, magpalit na kayo ng brake shoe kasi ayan o, laki na pala na napudpud dito sa loob ng bags. Paano ko yung ginawa nyo para mahabol yung ano? Ito kasi may mga ngipin yan, may mga ano siya, Yung- adjuster. Pwede mo naman siya adjust. In-adjust nyo na lang para magdiretso. Kanina kasi nakagano na eh, no? Ganun, dikit ng ganyan eh, no? Ngayon at least nakadiretso na. Para pag nilusot to, oh. Yun guys, so ngayon pwede na natin i-free wheel yung gulong. Oh. Dati hindi nagulong to. Oh. Napakatigas oh. Ngayon pwede na siya. Naayos na ni Kuya Rowel yung ano, sa likod na gulong. Hindi kasi daw naka-align. Kaya pala pag giniikot ko to dati, hindi na iipit. Ngayon pwede na siya. Ito na yung papalagay nating oil. 800 to. 800. Pero ilalagay lang dyan 650. Yan guys, so gear oil naman. Tapos kuya, ang gear oil nito, lahat ba to o ano? Alam mo sir. Ah, di may kira ulit to, no? Okay. 50. Ah, okay. May mga naka-indicate naman eh, no? Kaya kagaya niya may nakasulat naman. No? Ito guys, yung ating bolts, yung gold bolts. Papasabay na rin natin kay Kuya Rowel. Yan, para may kabit dito mamaya. Para hindi na natin kabit sa bahay. Para mapalitan na ng gold bolts na. Yung gear oil pa nito guys, malinis pa naman siya. Sabi ni Kuya Rowel sa akin, pwede pa daw yung gear oil. Eh, yun nga lang, pinagsabay na natin para isang palitan lang. Saka payo rin sa akin ni Kuya Rowel, pagka daw every kuya no, 10 kilometers? 10,000. Yan, every 10,000 kilometers bago nyo palitan yung gear oil nyo. Kasi pagka daw lagi nyo pinapalitan, yan, baka daw malustrate itong ating lagayan ng gear oil. Yung mas maganda na yun. Saka pagka daw may tagas na yan, dyan ka yung kailangan nyo ipaaga. Pero pag yung wala naman, okay pa yan, goods pa yan. Pero kagaya po nyo, napakalinaw pa ng ating gear oil. Yan, pinasuyo na natin kay Kuya Rowel. Nakabit na rin natin yung gold bolt. Kasi meron akong video nito eh. Hindi ko maikapit kasi ang tigas ng mga ano. Kasi stuck pa yung bolt niya. Mamaya ako na lang pakita guys para hindi natin ma-istorbo si Kuya Rowel. Guys, so okay na yung gear oil natin. Ito sobra pa rin pala talaga to. Kasi 120 to eh. 50 lang kailangan. Sobra. Pwede nyo pang gamitin nyo sa susunod. Yan guys, so okay na. I-start na lang ni Kuya. Yan Kuya, i-adjust yun na yung ano niya.
Yan, hindi rin ako masyadong familiar pa niyan sa adjustment dyan. Yung ginagamit mo lang is 1,500 kilometer lang yan. Kailangan mo na magpalit yan. Oil ulit. Oo, panibagong oil yan. Okay. Paano yun? Malalaman ko? Tutunog yan? Ano? May ilaw yan, sir. Yung may oil change na lalabas dyan. Okay. At least nakaset na siya, no? Nakaset yung interval niya. Pagka na-additional siya 1.5, automatic lalabas yung oil change. Ang gagawin ko na lang pala, hihintayin ko na lang lumabas yun, no? Okay. Ayaw magagaling siya. Pagka nag-1.5 na to, okay. Kailangan nga pupuksan kasi Pa? yung ano niya, yung padyakan na nag-i-stack kasi pinaka-lock. Oo nga eh. Ano yan? Sira yung pamaypay, yung gano'n? So, yung slider na pinaka-weight ng motor natin. Yun. Pagka kuya gano'n, yung papabuksan ko, titignan yung ganyan. Ano na rin yun? Labor na rin yun, ano? Balitan tayo din basta Kahit check lang. Magkano yung gano'n pag labor na gano'n? 615. Magkano ba? 615. 615. 650. Titignan pa lang ho yun. Pero kung may pyesa na napapalitan, kasama na yun. Okay, dapat pala. No. Okay na, mataas-taas na yan. Pag-abili ko. Yun. Dati, digit na yung ano ko, hindi pa nakakagat. Guys, okay na oh. Ayan na, nakapit na yung ating gold bolts. Yan yung hindi ko pa ikapit kasi nga stock pa yung tornilyo niya. Talagang meron pa ho siyang laki. At least mas maganda ho ito. Huwag niyo po puwersahin guys ha. Lalo na yung mga gusto magpalit ng mga bolts. Pagka mahigpit, huwag niyo nang puwersahin kasi mas mahirap po pagka nabali siya o kaya na-loose thread po. Dalhin niyo na lang ho sa kasa o kung may kilala po kayong mekaniko, yan, para sila lang po magtanggal. Yan o, OB na o, ganda o. Guys, start na natin. Yun o, pagbilis ng start. Daan lang natin ito throttle. Yan. Oh, yun guys, oh, ganda na oh, hindi na yung dikit na dikit oh. May ano na siya, may allowance na siya. Hindi na siya masyadong dikit na dikit pag bine-brake. Yan. Yan. Yan, uwi ko muna guys yung motor para masubukan ko. Sabihin ko na lang mamaya pag uwi ko kung anong naramdaman ko doon sa motor. Yan guys, okay na. Takbo-takbo ko na siya. Maganda naman yung kapit ng brake. Kanina, ano to eh, 988. Yan, natakbo ko na ng 6 kilometers. Yan. Okay naman yung brake niya sa harap. Makapit naman siya. Yun nga lang, pahit din sa akin ni Kuya Ruel. Dapat palitan ko na rin tong rotary disc ko. Kasi nga daw, kumakaskas na siya pag tumatakbo. Kita naman natin, ang pangit ng ano niya, pagkakagasgas pagka nagbe-brake ka ng harap. Pag palitan din natin, hahanap pa ako niyan. Yung nga lang, naikabit ko na yung mga gold bolts. Pero at least madali naman pong tanggalin yan. Yan guys, naikabit na po yung drum brake sa likod. Yan, goods na. Maganda naman yung kapit. Talagang brake na brake. Sa ngayon po, may allowance pa po yung ating brake. Hindi kagaya po dati na talagang halos dumikit na rito sa hand grip. Yan, may allowance pa naman po. Ito na lang guys yung susunod nating papacheck. Yung pipe ko, papacheck ko pa rin to. Kasi nga po, kalawangin na. Yan guys, so kung makikita nyo, kalawangin na siya. Saka meron pang sinabi si Kuya doon, si Kuya Ruel, na worth 1,650 para daw i-upgrade yung unit. Kasi once po daw na yung unit nyo na ganitong Bergman, umabot na ng 40,000, ina-upgrade po siya. Yun, sa computer po yun eh. Yun. Kaya pag nagka-budget ulit, doon na lang po natin dadalhin. Hindi ko lang guys napabuksan tong ating crankcase. Kasi sabi ni Kuya, pag binuksan daw yan, kung checkin lang o titignan lang, automatic po yun, 650 po. Yan, pag pina-check natin tong crankcase sa yung air filter natin. Yan. Kaya hindi ko na muna binabuksan.
Ang gagawin ko na lang dyan, pagka may nabili na akong set, saka ko na lang mapapalitan. Medyo marami-rami pa tayong aayusin dito. Ayan. Saka yan guys, payo ko lang din pag bibili po kayo ng second hand, tanungin nyo po yung history. Kasi ito po nga akin, nabili ko na po to sa pangalawang, hindi ko po sa first owner to nabili, sa pangalawang tao ko na po to nabili. Yan, mas maganda guys yun, matanong nyo yung history para kunyari, ano nyo po yung ma-record nyo po yung kanyang yung pagpa PMS, saka yung pagpa tune up, change oil, yan, yung mga ganyan. Pero sa ngayon po okay naman, satisfied naman po ako sa paggawa ko, yung mga pinaayos ko pong mga brakes, saka yung kanyang change oil, saka yung pagpapalit po ng gear oil. Yung nga lang po yung gear oil, pwede pa po pala yun. Yan. Siyempre hindi naman natin alam, di nga po kagaya po nung sinabi ko, hindi po natin alam yung history po eh. Saka guys, kagandaan nito, naiset na rin ni Kuya. Yan. Nakita nyo yung kanina lumabas dito na oil change. Pagka naka 1,500 na tinakbo nito, yung matadagdag na 1,500 na takbo, lalabas na yun, oil change. Yan. Saan mo na papapalitan ng oil para hindi ka na manghuhula. Pero meron naman po ito sa selection, sa yung adjustment. Pwede nyo po siyang set. Kunyari gusto nyo 500, 1,000, 1,500, 2,000. Yan. Pwede nyo namang pumilian kung ilang kilometers nyo gusto siyang palitan ng oil. At gaya kanina na sinabi ni Kuya, pagpapalitan nyo ng gear oil, guys, 10,000 kilometers. Yan. At least magaganda po yung ganun eh. May mga info tayo. Yan. Kasi hindi lang tayo basta palit. Kaya minsan mas gusto ko rin nagpapacheck sa sa kasa po para nabibigyan po tayo ng mga info sa ating motor. Tsaka ito rin po, di ba, dati yung pinoproblema ko to, ang luwag nito. Yung pala, hindi po nakakabit ng tama doon sa ilalim. Dito po, hindi po siya nakakabit. Guys, abangan nyo pa yung susunod natin gagawin dito sa ating Bergman. Yan, dahan-dahan lang kasi yun nga po medyo magastos. Yung mga pinapapalitan natin. Saka yung mga labor, mahal din po kasing labor. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At pa-hit ng notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. At yung mga naguguluhan o gusto mag-inquire ng motor nila, mas maganda talaga guys kung magpapaayos po kayo o magpapacheck po kayo ng motor nyo, punta po kayo sa kasa guys para magbigay nila yung detalye ng motor nyo, kasi yun po yung specialty nila eh. Kung Yamaha po motor nyo, punta po kayo sa may mga Yamahang kasa. Pag Honda, sa Honda po. Pag Suzuki, sa Suzuki po. Ayan, payo ko lang yan guys para ma-check po ng tama. At lagi kong sinasabi, ingat po palagi, ride safe always, and God bless po. Palike and share na rin po ng aking mga videos. At lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Bye-bye!